So how are those affected by the earthquake coping 3 days after the Mindanao earthquake? Still on the ground in General Santos City is mobile journalist Evan Tarinque. Evan, kamusta ang supplies dyan? Tubig, pagkain? Yan nga yung pinaka-hinahanap or pinaka-kailangan ng ilang mga residente dito sa Gensan. No? Kanina nga nagkaroon ng pagbibigay ng ayuda itong DSWD para nga doon sa mga affected nga nitong pagtama nga ng lindol. Kanina ang priority ng nabigyan ng ayuda itong mga ating displaced workers. Ibig sabihin sila yung mga nagtatrabaho or employees doon sa mga nasirang infrastructure. Kasama dyan yung mga fast food chain, pati na rin yung mga supermarket at mga groceries. No, kanina nakita natin yung ilan maaga talaga pumila na para lang makasecure at maaga silang makakuha ng cash aid, pati na rin itong food packs. No? Kasi bukod nga sa cash aid, meron pang food packs na ipinamimigay itong DSWD. No? Pero para sa kanila, itong 5,000 pesos na cash aid na makukuha or nakuha nila kaninang umaga, ito raw yung kanilang magiging financial backbone for the next few weeks, lalo na silang mga displaced workers walang trabaho at ibig sabihin apektado rin yung kanilang kita. Ses? 100% na bang na-restore ang kuryente dyan, Evan? So far, no, makikita nyo naman sa aking likuran, marami namang establishmento dito sa National Highway ng Gensan ang meron ng kuryente. No? Pero para doon sa ilang mga residente na talagang yung kanilang mga bahay ay tinamaan, not fully restored yung ilang mga parte dito sa Gensan. No? Dahil nga marami pa rin yung mga damage na power lines. Pero alin nga din sa Department of Energy, no, walang tiyak na timeline kung gaano katagal may ibabalik ng 100% yung power supply dito sa Gensan. Pero so far, almost 80 to 90% meron ng mga kuryente, pati na rin yung mga establishmento at yung ilang mga lugar kung saan talaga pinupuntahan ng mga tao. Yes? Okay, Evan, ikatlong araw pa lamang no, mula nung nangyari yung pagyanig, pero unti-unti na bang bumabalik, nanunumbalik ang normal na takbo ng buhay dyan? Dito mismo sa ito sa may barangay Dinadyawan, no, nakita natin na yung ilang mga residente kahit papano mas relax na sila compared the past few days. Pero talagang isa pa rin doon sa nagpapakaba sa kanila kasi is itong tuloy-tuloy na malalakas na aftershocks na nararamdaman dito. No, kanina ng bandang alas 5 or 5 or 6 PM kanina nakaramdam na naman kami ng nasa magnitude 5 na aftershocks. No, talaga kaya yung ilang mga residente talagang napatayo, napapunta doon sa may Plaza Oval. No? Ito ay kasi open field. No? So pwedeng puntahan ito ng mga tao para sa kanilang safety. No? So yun yung kaninang napapansin natin dito sa mga residente dito. Pero so far, may mga nakuha tayong reports na meron pang mga kabahayan almost in the part of Sarangani part, no, na apektado at talagang sira-sira pa rin yung kanilang mga bahay. Ses? Ang search and rescue or search and retrieval ay patuloy pa rin ba, Evan? Tama ka dyan, Ses. No? Tuloy-tuloy pa rin yung search and rescue natin ng special action operations dito sa may Gensan. No? Isa nga doon sa kaninang napuntahan natin, itong sa may Barangay Kalumpang, no? Kung saan nga gumuho yung isang supermarket o grocery. No? Kanina nakita natin yung isang member ng PCG gumagamit na nung thermal drone, no? Para nga malocate yung heat signature nung mga naiwan pang na trap doon sa loob ng establishmento iyon. Pero so far, no, tatlo pa rin kasi yung pinaghahanap ng mga otoridad dito according yan doon sa Gensan CDRRMO. No? So tuloy-tuloy pa rin yung kanilang search and rescue sa mga oras na ito at hanggat meron daw silang and ngayon kasi itong part ng supermarket ito may lead na rin yung yung search and rescue team kung saan makikita or posibleng makita yung natitira pang missing person. Yes. Ano yung pinakamalaking evacuation center dyan, no? Parang tent city? Sa ngayon ang nangyari kasi karamihan ng mga residente bumalik na sa kanilang mga bahay. No? Pero more or less ang talagang takbuhan lalo na doon sa may part
bandang Plaza Oval, itong Plaza Oval na open field, no? Dahil ito talaga puro puno lang, walang matataas na building na malapit sa lugar na iyan. Kaya nga dyan din natin nakikita yung ilang mga residente talaga na mas pinili magstay sa labas ng kanilang bahay dahil patuloy pa rin yung kanilang takot na baka pag tumama pa yung isa pang malakas na aftershock, talagang tuluyan ng bumagsak yung mga damage na bahay nila. Ses? Pero good news yung sinabi mo, karamihan ay bumalik na sa kanilang mga tahanan. Tama ka dyan, Ses, no? Pero according to sa mga nakuha nating tips, no, meron pang isang subdivision or isa pang lugar almost malapit palabas na ng Jensan papuntang Sarangani province na merong isang specific na subdivision na talagang bumagsak yung mga poste, pati na rin yung mga bahay ng mga residente roon, nagkasira-sira na. So, yan yung isa pa dun sa pupuntahan natin sa mga susunod na araw. Ses? Maraming salamat at ingat pa rin. Mobile journalist Evan Tarinqueder reporting from General Santos City.